Si Kite ay isang malakas na non-user at dating estudyante ni Gene Freaks. Siya ay kilala sa kanyang kakaibang kakayahan na tinatawag na crazy slots. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa kanya ng siyam na iba't ibang armas. Bawat isa ay may natatahing kapangyarihan depende sa numero na kanyang makukuha sa roulette. Ang mga armas na ito ay nagtataglay ng iba't ibang estilo ng pakikipaglaban na nagpapakita ng kagalingan ni Kite sa pag-angkop sa iba't ibang sitwasyon. Narito ang detalyadong teorya at analysis tungkol sa bawat isa sa kanyang siyam na crazy slots. Una, ang katana. Ang katana ay maaaring tumutukoy sa isang tradisyonal na Japanese sword. Malamang na ginagamit ito ni Kite para sa mabilis at malinis na mga hiwa na nakatuon sa katumpakan at deadly na epekto. Ang lakas na ito ang posibleng nakasalalay sa kakayahang hiwain ng halos anumang bagay, lalo na kapag pinapahusay ng nen ni Kite, kaya't ito'y nagiging mabisang sandata laban sa mga malalakas na kalaban. Pangalawa, ang sight. Ang sight ay isa sa mga sandatang nakita na natin kay Kite, kung saan ginamit niya ito para lumikha ng malawak na atake na tinatawag na silent waltz. Ang armas na ito ay malamang na may kakayahang magpalabas ng malalakas na nen-based attacks tulad ng mga wind type strikes na kayang bumura ng maraming kalaban ng sabay-sabay. Ang sight ay sumasagisag sa kanyang kakayahang lumaban sa malalayong distansya at kontrolin ang paligid. Pangatlo, ang clover wand o mace. Ang mace ay maaaring kumakatawan sa delisay na lakas. Isa itong mabigat na sandata na kayang durugin ng mga depensa o sirain ang armor ng mga kalaban. Sa tulong ng nen ni Kite, maaaring magkaroon nito ng elemental o eksplosibong abilidad na nagbibigay dito ng may wagang aspeto na akma sa tema ng clover. Mabisang sandata ito sa malapitang labanan. Pang-apat, ang carbine. Ang carbine ay posibleng isang long-range firearm. Bilang isang uri ng rifle, maaaring gamitin ito ni Kite para sa mga eksaktong sniper shots mula sa malayo. Pwedeng magpalabas ito ng mga non-enhanced bullets na kayang tumagos sa mga hadlang o sundan ng mga kalaban. Ang sandatang ito ay nagpapakita ng kakayahan ni Kite na mag-adjust sa iba't ibang uri ng labanan. Panglima, ang iron fan. Ang iron fan ay maaaring gumana bilang sandatang pandepensa at pambagsak. Pangunahing gamit nito ay ang pagdedepensa laban sa mga projectiles o nen-based attacks. Ngunit maaari rin itong gamitin bilang pamputol o pampalabas ng mga air-based attacks. Ang iron fan ay maaaring magpataas din ng mobility ni Kite sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga hangin na nagbibigay ng karagdagang versatility sa laban. Pang-anim, ang nano-weapon. Ang nano-weapon ay posibleng tumutukoy sa maliliit na microscopic na device na kayang umatake sa kalaban. Isa itong advanced na sandata na pwedeng umatake mula sa loob. Tina-target ang mga internal organs o pinapahina ang daloy ng nen na kalaban. Kailangan nito ang napakahusay na kontrol sa nen na nagpapakita ng mastery ni Kite sa maliliit na detalye ng laban. Pang-pito, ang mallet. Ang mallet ay malamang isang malaking maso na nakatuon sa puwersa. Katulad ng mace, ginagamit ito para sa overpowering attacks na kayang durugin ng kalaban sa pamamagitan ng malalakas na ampas. Maaari rin itong magkaroon ng mga nakatagong abilidad tulad ng paglikha ng shockwaves o pagtaas ng gravity sa paligid kapag tumama. Pang-walo, ang 8-spike shuriken. Ang spike shuriken na ito ay may 8 blades. Kayang gamitin ni Kite ito sa malayuan kung saan ang bawat talim ay pinapalakas ng nen na nagdudulot ng matinding pinsala sa bawat tama. Maaari nito magkaroon ng boomerang effect na bumabalik sa kanya o muling tinatarget ang mga kalaban ng ilang beses. At ang pang-siyam, ang The Iron Maiden. Ang Iron Maiden ay posible ang pinakamapanganib at nakakamatay na sandata ni Kite. Nakango sa medieval torture device. Maaring ito ay isang trap na nakakulong sa kalaban sa loob ng isang nen-form cage na nagdudulot ng matinding pinsala. Posible rin na may kakayahang itong sumipsip o pigilan ang paggamit ng nen na ginagawang perpektong sandata sa pagtatapos ng laban o sa pagselyo sa kapangyarihan ng kalaban. Ang bawat crazy slots weapon ni Kite ay nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang mandirigma na kaya makibagay sa iba't ibang sitwasyon ng labanan. Habang ang ilan sa mga sandata ay nakatuon sa distraction, ang iba naman ay nagbibigay ng versatility sa offense at defense. Pinapalakas ang kakayahan ni Kite na labanan ng anumang uri ng kalaban. Kung nagustuhan ang video nito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.